Hello there, Gemini sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of September for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. So Gemini, hindi lahat ng Gemini maka-resonate dito. So take what resonates and leave the rest. So Gemini, if hindi kayo naka-resonate dito, check your other placements, your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign. If hindi ninyo alam kung ano yon, tingnan ninyo sa Google. Malalaman ninyo kung ano yon. So, I will going to pull an oracle card, Gemini, for the month of September para sa love reading. So, listen to your intuition. So, malalaman natin bakit listen to your intuition sa last part ng reading natin. So, past, present, future tayo ngayon, and love reading lang tayo meron ngayon, okay? So, Gemini, past, present, future for Gemini for the month of September, love reading. Past, Gemini. Gemini, pass. Somebody ghosted you, Gemini. Your person ghosted you. Masyadong playboy din siguro to. Nagkaroon kasi siya ng iba, kaya ginost ka niya. Umalis talaga siya. Nawalan siya ng gana sa relasyon ninyo. Meaning, parang saglit ka lang talaga niya minahal. Or, mga ganun. Because this person did cut off the cycle through ghosting. Kasi nga, nagkaroon siya ng interest sa iba na naman. Kaya, parang andun sa point na naisip siguro ng person na to na I want to have some changes in life this time. And hindi si Gemini yung gusto ko. So, I think, feeling ko lang, no, at this past na to, sa relationship na meron ka sa person na to, hindi naman talaga siya naging seryoso sa'yo. Hindi naman siguro, sabihin natin pinaglaruan, pero parang nasa point lang na, ang nararamdaman ko lang dito ha, parang tinignan niya lang yung sitwasyon, kung magkiklik ba kayo or not. Parang ganun lang. So, tingnan natin ngayong present. So, at this present, Gemini, okay ka na ngayon? Okay ka naman na. Though, feeling ko lang, ang naging problema sa'yo dito, Gemini, ngayong present na to, parang nawalan ka ata ng tiwala. Hindi man ata to bumalik sa'yo. Baka merong bago nga na dumating sa'yo eh. Baka merong new person na dumating sa buhay mo, yet parang nawalan ka na ng tiwala na may magsiseryoso pa dahil sa nangyari sa'yo sa past, Gemini. So, parang sabi natin na may dumadating sa'yo na bago ngayon. Parang nasa point na natatrap ka kung paano mo i-handle yung situation na paano mo ipapakita sa kanya whether
I-give mo ba yung lahat? I-share mo ba sa kanya lahat? Papakita mo ba talaga yung totoong pagmamahal mo? Or ano ka, parang magiging guarded ka a bit? Kasi on what happened before siguro, sobrang binigay mo lahat, pagmamahal, lahat na, tapos ganito lang yung ginawa sa'yo. So, dito ngayon, parang guarded ka or trap ka kung paano ka gumalaw sa sitwasyon. Anong gagawin ko? So, kasi may dumadating eh. Eh, nakikita mo naman yung seryoso siya sa'yo. Gusto mo din naman siya. Hindi naman siya hindi. Pero, lesser yung communication dahil nga, takot ka kung paano mo siya harapin. Na baka kasi saktan ka niya or ghost ka na naman niya, ready ka. Hindi ka ganun ka-inlove sa kanya. Ganun yung nangyayari. Pero sa totoo lang, happy ka naman ngayon sa mga nangyayari sa inyo with this new person. Hindi ka lang pa talaga, guarded ka lang talaga on what happened before. So, tignan natin yung hopes and fear mo dito, Gemini. So, you're hoping na itong bagong relasyon na dumating sa'yo is really, ito na. You're still hoping for that. Gusto mo talaga na ito na at hindi ka nalolokohin pa. Because parang willing ka na din talaga na to show the real you, the real feelings, yung how sweet you are, how interested you are. You really want na din talaga na to show that to this person, to this new one. That you are really hoping na sana, ito na, ayoko na ng iba pa. But yung fear mo dito is the same thing what happened before, na baka meron pa siyang ibang playfulness sa isipan niya with other people or other woman or man, or baka nilalaro ka lang niya. Kumbaga, nagsabi siya na mahal ka niya, tapos yung pala, same thing. Same thing na parang takot about what happened before. So, yung challenge dito, Gemini, so, yung challenge dito, Gemini, is paano, I think, itong justice card na to, is parang, paano ka magkakaroon ng peaceful sa isipan mo, at magpatuloy, siguro, sa buhay mo, nang hindi mo iniisip, yung past, na nangyari sa'yo. Kasi gumugulo pa din yun. Hindi naman sa na mahal mo pa yun. Sino lang, yung takot mo ba dito sa about what happened? Dahil kasi minsan, di ba Gemini, you have a lot of personality. Like, 2 or 5 personality minsan meron yung Gemini eh. So, minsan, okay ka naman. Okay ka sa new person na to. Let's forget about this na nang-go sa'yo. Pero dito sa new person na dumating, okay ka sa kanya. Pero minsan, dumadating talaga yung fear na nag-iiba yung personality mo. So, ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo siya maintindihan, yung sarili mo. So, ito yung napapa-challenge ka dito sa sitwasyon na to. Minsan, hindi ka nakakatulog sa gabi thinking about anong gagawin ko. Parang minsan, sa totoo lang, Gemini, napapagod ka na din ng ganito eh. Gusto mo talaga yung peaceful yung mind mo, and kung marap ka sa bagong person na to, na nakikita mo naman na okay yung treatment sa'yo, is yung bang parang peaceful din. Yun. So, I think Gemini, yung kulang talaga dito sa'yo is healing on what happened before. So, let's clarify the past.
So, noon pa lang pala, itong person mo sa past, ha, hindi yung bago na dumating, itong nang ghost sa'yo in the past, may tinago na talaga siya sa'yo. Ibig sabihin, niloko ka talaga noon. Niloloko ka lang talaga niya. Noon pa lang, may move forward na siya. Hanggang sa dumating sa point na dahan-dahan na siyang nawawala sa'yo. So, until sa, yun na nga, ginose ka na niya. Or, sinaktan ka na talaga ng person na to. So, kumbaga, naging unfair din talaga siya sa'yo. Kasi planado niya to. Um, I think nga sa point na nag-uusap pa nga siguro kayo eh. Doon may mga hindi kayo pagkakaunawaan. Pero nag-uusap pa kayo, biglang ganun na lang yung nangyari. Ginose ka na lang niya. Kasi dati meron na, nagloko talaga yun. So, wala na yun. Ito na tayo sa bago na dumating. At this present, let's clarify this Eight of Swords. See? Hindi ka pa talaga totally masaya. Like, nasa point ka pa of you want more enlightenment pa sa buhay mo. You really want, honestly, with this new situation, you really want to take that leap of faith. Parang bahala na kung ano mangyari. Kung masaktan din, masaktan ulit. Or minsan naiisip mo yun eh. Pigil ka kasi dito eh. Pigil ka sa person na to. At gumugulo to sa isipan mo. Kasi gusto mo talaga mag-enjoy. You really want na maramdaman niya yung um, okay kang tao. Na okay kang kasama. Na okay kang mahalin. Na gusto mo yung bonding ninyo is yung mag-focus lang sa inyo. Or you wanted to meet with this person up. Or ayaw mo yung gulo sa isipan mo. So, naiipit ka ngayon sa sitwasyon ng ganun. Minsan, you wanted to take that leap of faith, but minsan, tigil ka din because of what happened na meron kang fear of might be ghosting you again or fear na lokohin ka again and ayaw mo nang mangyari yon. Gemini, honestly, kung ganito talaga yung nangyayari sa inyo or sino man makaresonate dito, it's really normal na masaktan ka many times. Totoo yun, kasi tao tayo. But then, we just always need to learn our lesson. Dito sa past na nangyari sa'yo, kahit sabihin natin okay ka na ngayon, sa totoo lang, hindi ka pa talaga healed from what happened. And Gemini, hindi lahat ng tao pareho. Hindi ko sasabihin na magtiwala ka dito sa bago dahil maganda yung pakikitungo niya. Seryoso siya sa mga sinasabi niya. Seryoso siya sa mga ginagawa niya para sa'yo. Pero hindi lahat ng tao pareho. Okay? Iba-iba. Much better kung, yes, totoo, guarded ka. Okay yun, nag-guarded ka. Pero maganda din yung ipapakita mo sa kanya na interested ka. Kasi interested ka man talaga. Pinipigilan mo lang yung sarili mo. So, ipakita mo sa kanya yung para din makilala mo din siya ng lubusan. Kasi kung hindi ka mag-share or pinipigilan mo yung nararamdaman mo or yung mga sasabihin mo or actions mo, hindi mo talaga makikilala itong bagong ito. And since nasa point ka ng buhay mo that you are learning your lesson pa lang, then if may makikita kang red flag sa taong ito, then alam mo na, 'di ba? So, huwag ka matakot to parang to take risk. Huwag ka matakot na to take that leap of faith. Because you never know na itong person pala na to, seryoso pala sa'yo. And you never know na itong person pala na to is might be the one for you na. So, alam mo, minsan kasi sa buhay natin, dumadating na yung right person. Pero minsan binabaliwala natin. Kaya napupunta tayo balik sa wrong person. So, mas maganda talaga yung kilalanin muna natin yung tao. Kilalanin mo siya. Huwag kang matakot na kilalanin siya. So, let's go for the future or this month of September or up.
So, Aries. You might be dealing with an Aries. So, Gemini, feeling ko, hindi mo pa rin, hindi magkiklik kayo ng bago nito. Hindi kayo magkiklik kasi nga, because of what happened sa'yo sa past. Marereminis mo pa din yung nangyari sa'yo sa past. Nalulukuhin ka or anything like that. So, feeling ko kung ganun man yung magiging desisyon or ganun man yung mangyayari, okay na din yun. Kasi, yung tamang tao, darating naman yan sa tamang panahon eh. May hindi pa talaga siya, even if sabihin natin na seryoso siya sa'yo, okay yung pakikitungo niya. Pag hindi talaga siya, din hindi talaga siya para sa'yo, di ba? So, mas better na yun kasi para makapaghilom ka ng maayos. Kasi mas maganda yung mag-heal ka mag-isa kaysa sa maghanap ka ng someone to top your pain and you thought that it's already a healing, hindi pala. So, mas maganda yung mag-heal ka mag-isa, ma-enlighten ka sa mga bagay-bagay or something like that. Kasi sa totoo lang, hindi ka naman sure eh. So, better yun, hindi ka na din nag-jump in kasi hindi ka sure. So, okay na din yung decision mo na you cut off the cycle and hindi kayo nag-click dalawa or I don't know kung naging kayo, naghiwalay lang kayo. Kasi nga, you did choose pa rin talaga na to heal from what happened in the past muna before na anything else. Kung sakali man na during the time na babalik siya at during the time na healed ka na and during the time kampante ka na okay na yung pakiramdam mo, natanggapin siya na without any fear, then might be this person is really the one for you. And ito yung sinasabi na sa oracle card na listen to your intuition. Lagi talaga, listen to your intuition. Kasi minsan yung intuition na pagkakamalan nating instinct, batawag doon. Pero yung intuition kasi, siya yung kutob na nagdadala sa'yo towards the right path. Kumbaga ganito, what happened in the past. Okay? So, sa past pa lang, during na kayo pa lang nitong past na to, meron na yan, kinakalabit ka na ng intuition mo. Hindi mo lang pinapansin. Kumbaga, kinukutuban ka na yan. Pero, the way na kutuban ka, parang dinadala ka niya sa right path. Siguro may mga part na nangyari sa'yo na kinukutuban ka na, tapos without this person, okay, pag hindi kayo nag-uusap nitong person na to, parang makakaramdam ka ng parang safe, makakaramdam ka na parang happy or na-enjoy mo yung sarili mo. Pero pag you are with this person, yes, you love this person, pero bakit parang kinakabahan ka? Bakit ganun? So, yun na yung intuition mo. Kumbaga, without this person, you are safe. Without this person, you are okay. Yun na yung intuition na sinasabi na sa'yo na, iwan mo na to, kasi hindi to para sa'yo. So, parang minsan, hindi lang natin na papansin. Hindi lang natin yun. Dahil sa pagmamahal natin sa tao, na pag nandyan tayo sa kanya, it happens to me actually, long time ago. Dahil pagmamahal mo sa kanya, na binulag mo, parang nagbubulag-bulagan ka or binaliwala mo yung pakiramdam na kinakabahan ka every time nakausap mo siya. Na parang may something na hindi mo maintindihan. Yun na yung sinasabi na parang may instinct or gut feeling. And pag wala siya, parang bakit feeling ko okay lang ako? Bakit feeling ko pag wala siya, parang mas, ano tawag doon? Mas kampante ba tawag doon? Or something like that. So, yun na yun. Listen to your intuition. So, in the future, you will going to know na with the right person. Kasi, your intuition will also tell you when you are with the right person. So, when you're with the right person, you will going to feel at home with this person. That when you are with this person, makakatulog ka ng mahimbing. When you are with this person, parang feeling mo at home ka. When you are with this person, parang feeling mo hindi ka mahiya kung umutot ka man sa harap niya, mangulangot ka sa harap niya,
tumawa ka ng weird laugh sa harap niya, and he will not going to judge you. Hindi ka matatakot na i-judge ka niya or i-chismis ka niya dahil alam mong hindi niya gagawin yun. At ganun din siya sa'yo. When you are with the right person, yun yung mararamdaman mo. Kaya nga maraming nagtatanong na, paano ba malaman kung siya na? Ganun lang yun. Just follow or listen to your intuition. And Gemini, you might be dealing here with either past or present. Kasi parang dalawa yung tao dito. An Aries, Sagittarius, Leo. You might have Aries, Sagittarius, Leo in your chart. A Pisces, you might be dealing with also, what else? Libra, Gemini, Aquarius. Yun, Sun, Moon, Rising, Venus, or Leo, Libra. So, Sun, Moon, Rising, Venus. That is my reading for you, Gemini. Tama ba ako? Gemini. Yeah, Gemini. Ano ba nabanggit ko? Did I say? I don't know. Basta Gemini, okay? Sa Gemini na reading to. So, Gemini, this is your reading for the month of September. Love reading. Thank you and God bless.